maiksing paliwanag ng mga talata sa banal na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Az-Zumar ayah number 53, "Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Ang malapit na kahulugan nito sa wika na ating naiintindihan, sabihin sa kanila, O Muhammad, Qul, sabihin o Muhammad, ya ibadiyalladhina asrafu, o aking mga alipin, mga lingkod, na yaong nagmalabis sa paggawa ng mga kasalanan laban sa kanilang sarili. Asrafu ala anfusihim, nalugmok sa paggawa ng kasalanan laban sa kanilang mga sarili. La taqnatu min rahmatillah, huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa awa ng Allah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, tunay na ang Allah ay pinatatawad niya ang lahat ng mga kasalanan. Innahu huwal ghafurur rahim, tunay na siya, ang Allah ay al-ghafur, ang mapagpatawad, ar-rahim, ang tigib ng awa, ang maawain. Sa aya na ito mga kapatid, ito yung pinaka nagtataglay ng pag-asa na aya sa Quran, tulad ng sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, arja ayah fil Quran, pinaka nagbibigay pag-asa sa isang tao na aya sa Quran ay ang aya na ating binigas. O kayong mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, wag na wag kayong mawalan ng pag-asa mula sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaano man kalalim, kadami, kalawak ang mga kasalanan na iyong nagawa sa buhay mo, wag na wag kang mawalan ng pag-asa na manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ipinangako ng Allah, innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, tunay na ang Allah ay pinatatawad niya ang lahat ng uri ng kasalanan. Innahu huwal ghafurur rahim, tunay na siya ay mapagpatawad, mahabagin. Walang nawawalan ng pag-asa mula sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa mga taong napinsala, sa mga taong sumama sa waswas ng syaitan. Nakuha sila ng tukso ng syaitan, sapagkat ang syaitan, si Iblis, yan ang pinakalayunin niya sa tao, mawalan ka ng pag-asa. Yan ang pangunahing dahilan kung bakit ang iba natin mga kapatid ay hindi sila nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat binubulungan sila ni Iblis na napakarami na ng iyong kasalanan. Hindi ka patatawarin ng Allah sa sobrang dami ng iyong kasalanan. Nakakahiya na kung ikaw ay manumbalik at magtauba. Kung kaya't siya ay mananatili sa kanyang mga kasalanan. Yan ang ibig sabihin ng Iblis mula sa katagang balasa, na ibig sabihin ay nawalan ng pag-asa. At si Iblis, sa halip na siya ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala nung siya ay magkasala, ay lalo siyang nanindigan sa kanyang kasalanan. Lalo siyang nagmatigas. Magkasabay sila ni Adam. Si Adam nagkasala rin. Nung sila ay nasa Jannah, si Iblis nagkasala. Pagkakaiba lang nila, si Adam alayhis salam ay nagtauba. Nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang si Iblis ay nagmatigas, nanindigan at nawalan ng pag-asa mula sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayasu min rauhillah, huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa awa ng Allah. Paglingap ng Allah subhanahu wa ta'ala, innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Sapagkat tunay na walang nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng pag-asa sa paglingap ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa kanila na mga kafir, nagtakwil ng pananampalataya. So ang isang mananampalataya sa Allah ay hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. Marahil sa buhay mo ay mas marami yung pagsuway at paglabag mo sa Allah. Marahil sa mahabang panahon ay hindi ka nagsasala, hindi mo na isasagawa ang pagdarasal. Marahil sa mahabang buhay mo ay nalulugmok ka doon sa mga kasalanan, subalit pakatandaan,
mas malawak ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa kanyang galit. Kung kaya't manumbalik ka, humingi ka ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang Allah ay natutuwa. Lallahu afrahu bitawbati abdihi. Ang Allah tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan ng Allah ay natutuwa, nalulugod sa pagtatawba ng kanyang alipin kaysa sa isa sa inyo na nawalan ng kanyang baon sa kanyang paglalakbay na bigla niya itong nakita. No? Ibig sabihin, yung baon mo ay nawala at nawalan ka na ng pag-asa na makita ito, ngunit bigla mo na lang nakita na nasa harapan mo yung mga pagkain mo habang ikaw ay nasa gitna ng disyerto sa paglalakbay, katiyakan matutuwa ka. Ngunit ang tuwa, ang lugod mo doon, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay mas nalulugod pa ang Allah, mas natutuwa pa ang Allah subhanahu wa ta'ala doon sa pagbabalik loob mo sa Allah. Kung kaya't kanyang sinabi sa hadith Qudsi, hadith niya na bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, ya ibadi, o aking mga alipin, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka wala ubali. Kapag ikaw ay nagdua sa akin, nagkaroon ka ng ibig sabihin pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala, hinangad mo ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, patatawarin ko sa iyo, sabi ng Allah. At ito ay hindi mahirap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, law kanat dunubuka, law balagat dunubuka anana as-sama, thumma ataytani, ghafartu laka, thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali. O aking lingkod, o aking mga alipin, sabi ng Allah sa hadith Qudsi, kung ang iyong kasalanan ay umabot sa kasing dami ng ulap ng mga kalangitan. So alam naman natin ang kapal, ang dami ng ulap sa mga kalangitan, no? Sa kalangitan. Kung ikaw ay nakasakay ng eroplano, no? Nasa ibabaw ka ng mga ulap, nakikita mo yung ulap na napakakapal. Kung umabot ang iyong mga kasalanan na kasing dami ng ulap o mga ulap sa kalangitan, pagkatapos humingi ka ng tawad sa akin, patatawarin ko sa iyo, sabi ng Allah, at yun ay hindi mahirap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, o aking lingkod, o aking mga alipin, law ataytani biqurabil ardi khataya, la ataytuka biqurabiha maghfirah. Kung dumating ka man sa akin na may daladala ka na kasalanan na kasing laki ng mundo, thumma la tushriku bi shay'an, ngunit hindi ka gumawa ng pagtatambal sa akin, sabi ng Allah, la ataytuka bi qurabiha maghfirah, haharapin kita ng kasing laki rin nito, kasing laki ng mundo na rin na kapatawaran. Ibig sabihin ay hindi marapat na mawala ng pag-asa ng isang tao sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala batay dito sa talata na ito na ating binanggit, sapagkat tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinatatawad niya ang lahat ng mga kasalanan. At nagagalit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga yaong hindi nagbabalik loob sa Kanya. Natutuwa siya sa mga yaong bumabalik sa Kanya. Ganyan kalawak ang habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hilingin natin sa Allah na naway gabayan tayo at patnubayan tayo na tayo ay makapanumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng panahon, sapagkat ito ay trabaho ng ating mga buhay ang manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi tayo kagaya ng ibang mga sekta o mga relihiyon na kung saan ay umaasa sila sa pagkapako sa krus ni Jesus, no? Sa pagtulo ng dugo ni Jesus, kung kaya't hindi sila nanunumbalik, no? Sapagkat iniisip nila na pinatawad na ang kanilang mga kasalanan, tinubos na ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkapako ni Hesukristo. At ito ay hindi makatarungan, sapagkat sabi ng Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Hindi maaaring maging pasanin ng isa ang kasalanan ng isa.
hindi pwedeng pananagutan ng isa ang kasalanan ng isa. So, ibig sabihin yan, bawat isa sa atin may mga pagkakamalit kasalanan at ang iba ay nalulungnas sa napakaraming mga kasalanan laban sa kanilang mga sarili. Ganun pa man, wag na wag mawawalan ng pag-asa sa awa ng Allah sapagkat ang Allah ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Siya ay pinakamapagpatawad, siya ay pinakamaawain at mahabagin. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.